Kumusta? Mabuti! For today's video. For today's video ay sanay na tayo dyan sa pangmalakasang intro ni Nilush na kamusta, mabuti. Pero ang totoo ay hindi na maayos si Nilush dahil pagkatapos ng 5 taon ay unti-unti nang bumabalik ang dating sakit ni Nili. Ayun nga't natutulala at tumatawa na din siyang mag-isa. Pero kahit paano ay maayos pa din naman siya ng araw na yan at hindi pa malala. At dahil 8 taon ko na ding inaalagaan si Nilush ay alam ko na ang mga susunod na mangyayari. Kaya naman dali-dali kong pinaliguan dahil pagkatapos niyan ay hindi na yan magpapaligo hanggang sa gumaling na. Bumalik man ang sakit ni Nili, isa na nga lamang ang dinadasal ko na sana ay wag lumala katulad ng naranasan ko dati. Sobrang hirap at kung mahina-hina ka nga ay baka hindi mo kayanin at bumigay ka din. Lalo na sa tulad ko na 2 pa man din ang alaga. Ay nga tapos ko nang asikasuhin si Nilush, bagong paligo at pati nga ulo ay pinaliguan ko din. Yung dating masayahin na si Nilush ay may mga oras na hindi nang umingiti. Pero may mga pagkakataon pa naman na kapag kinakausap ko si Nili, masaya pa din siya at napapatawa ko pa din. Nilush! Nilush! Ma. Nilush! Beseda. At beseder? כן. Hindi na nga siya katulad nung dati na kapag tinawag ko ay todong ngiti agad at tuwang-tuwa. Nakakalungkot nga lamang dahil pagkatapos ng 5 taon ay nagbago na ulit siya. Nag-request nga si Lola na ipagluto ko daw siya ng marak ores o rice soup. Marak na ang ibig sabihin ay soup at ores naman ang ibig sabihin ay kanin. Madalas ngang bigyan si Lola ng kanyang kapatid ng kanin na may chicken, ang kaso ay tuyot at walang sabaw. Yan ngang niluto ko na yan ay kumbaga sa atin ay parang lugaw, yun nga lamang ay mas healthy yan dahil hinaluan ko ng mga gulay. Pero hindi ko yan hinaluan ng luya at bawang dahil ayaw nun ni Lola. Ayun nga ready ng pagkain ni Lola at meron din akong inihanda na buckwheat at dinurog na patatas. Pagkatapos kong dalhin ang pagkain ni Lola sa kanyang kwarto ay nilagyan ko naman ng oil ang mga kuko ni Nili sa kanyang mga paa. Ayan yung oil na galing sa nail salon na nagpalinis sila ng kuko ng kanyang tiyahin na si Imadora. הבוב הזה מאוד יפה. את יודעת איפה קונים את זה? בדרום תל אביב. כן. בדרום תל אביב קונים את זה. כן. אצל מר דריוסי אפשר להשיג את האוסף בובות בגולדברג בתל אביב. בדרום תל אביב. May mga pagkakataon na bigla na lamang siya nagiging masaya at may mga kwento siya na minsan ay hindi ko maintindihan. Minsan kasi yung mga ikinukwento niya sa akin ay matagal ng panahon na nangyari. Kaya hindi ko din maintindihan kaya ang ginagawa ko na lamang ay sinasang-ayunan ko siya sa kanyang kwento at sinasabi ko na okay. Kapag nga ganun ang kondisyon ni Nili ay marami siyang naaalala na matagal ng panahon na nangyari. At pati yung mga mahal niya sa buhay na matagal nang namayapa ay madalas niya ding nababanggit. Tulad ng kanyang lolo, lola, tiyahe, ng kanyang ama at pati ng kanyang kapatid na panganay na si Talia na matagal nang mga patay. Nakakaawa nga ang tulad ni Nili lalo na kung walang pamilya na nag-aasikaso at walang caregiver na tulad ko na nag-aalaga sa kanila ni Lola. Marte at Loli daber libat mi at mi dabere. לפני שטלי מת, אמרתי לך, הייתי איתה באיקאה, הייתי איתה בקניון הזהב ובעוד... בסדר, טוב. הייתי איתם גם כן. Beseder. Ayun at bigla niyang naalala ang kanyang kapatid na si Talia na matagal nang patay. Ikinukwento niya sa akin yung mga ginagawa nila dati bago ito namatay. Yung nagpunta sila sa IKEA, sa mall at sa iba pang lugar na kanilang pinasyalan. Buti nga at naalala niya dyan na patay na ang kanyang kapatid dahil nung panahon na malala ang kanyang sakit ay nakalimutan niya na patay na ang kanyang kapatid. At ang akala niya buhay pa ito at namamasya lamang sa England. Dahil yun ang huli niyang naaalala bago namatay ang kanyang kapatid na si Talia. Ay nga pinakain ko din si Nili nung lugaw na ginawa ko para kay Lola pero hindi ko sinasabi na may lahok ito na chicken. Hindi ko nga nilagyan ng mismong karne ang kanyang pagkain dahil hindi siya kumakain ng karne. At kapag nga ganun ang kondisyon ni Nili ay hindi ko siya pinapakitaan ng kahit anong karne. Kaya naman habang niluluto ko yung lugaw ay binabantayan ko din si Nili at baka bigla itong makapasok sa kusina at makita yung karne. Dahil kapag may sakit nga si Nili na ganan ay ayaw niya na makakakita ng karne. Nakwento ko na nga ito dati nung bago pa nga lamang ako sa kanila at hindi ko pa alam na ganda ng kondisyon ni Nili ay may mga binili akong karne at itinapon niya. At nung lulutuin ko na nga ay hindi ko makita sa rep ay yun pala itinapon daw niya sa basurahan. At nung tinanong nga ng kanyang kapatid si Nili kung bakit ito itinapon ay wag daw akong kumain ng karne at masama daw yun sa kalusugan. Pero kapag si Nili naman ay nasa maayos na kondisyon ay okay lamang sa kanya kahit makakita siya ng karne. Ayun at habang kumakain si Nili bigla ito napapahinto, natutulala at parang may kinakausap at bumubulong-bulong. Bago pa nga yan ay may araw din na nakatulala lamang siya at hindi niya isinusubo ang kanyang pagkain kaya naman ang ginagawa ko ay sinusubuan ko na siya para makakain. Pagkatapos kang kumain ay uminom na si Nili ng kanyang mga gamot. Diyan nga ay maayos pa siya at siya pa ang kumukuha ng kanyang mga gamot.
Pero kapag lumala ang kanyang sakit, ay kami na ni Lola ang magbibigay sa kanya ng gamot at hindi na siya pwedeng kumuha ng gamot na mag-isa. Dahil sa kanyang sakit na yan ay maya't maya ay gusto niyang uminom ng gamot. Rakzel? כן. הבובה זה מאוד יפה, קונים אותם בדרום תל אביב, ואת הצבעים אני לא יודעת איפה קונים גם בתל אביב, אפשר להשיג את זה. בסדר, Nilush. בארטה בתל אביב, באפנשטיין 5. Ayun nga't inulit niya ulit yung kwento niya kanina tungkol sa manika. At sinasang-ayunan ko na nga lamang siya sa kanyang sinasabi. Ay siya, hanggang dito na lamang ating kwento for today's video. Maraming po salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share, salamat!